In Genesis chapter 30, verse 1 to 6. Nainggit si Raquel sa kanyang kapatid sapagkat hindi siya magkaanak. Sinabi niya kay Jacob, "Mamamatay ako kapag hindi pa tayo nagkaanak." Nagalit si Jacob at sinabi kay Raquel, "Bakit? Diyos ba ako na pumipigil sa iyong panganganak?" Kaya't sinabi ni Raquel, "Kung gayon, sipingan mo ang alipin kong si Bilha upang magkaanak ako sa pamamagitan niya." At pinasiping niya kay Jacob ang kanyang aliping si Bilha. Nagdalang tao ito at nanganak ng lalaki. "Panig sa akin ang hatol ng Diyos," sabi ni Raquel. "Dininig niya ang aking dalangin at pinagkalooban ako ng anak na lalaki." Kaya Dan ang pinangalan niya rito. Magandang hapon sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Genesis chapter 30 verses 7 to 12. Muling nagdalang tao si Bilha at nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ni Raquel, "Naging mahigpit ang labanan naming magkapatid, ngunit ako ang nagtagumpay." Kaya tinawag niyang Netfali ang bata. Nang mapag-isip-isip ni Leah na hindi na siya nanganganak, ibinigay naman niya kay Jacob si Zilpah at nagkaanak ito ng lalaki. "Mapalad ako," sabi ni Leah, "kaya Gad ang ipapangalan ko sa kanya." Si Zilpah muling nagdalang tao at nagkaanak ng isa pang lalaki. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Good evening everyone. So ang aking babasahin ngayon ay Genesis chapter 30 verse 13 to 16. Sabi po dito, "Sinabi ni Leah, masayang masaya ako, masaya ang itawag sa akin ng mga babae." Kahit tinawag niyang Asher ang bata, anihan na nooy ng trigo samantalang naglalakad sa kaparangan si Reuben, ay nakakita ng bunga ng mandragora at dinala niya ito kay Leah na kanyang ina. "Binigyan mo naman ako ng pandragorang dala ng pakiusap ni Raquel kay Leah. Sinagot siya ni Leah, "Hindi ka pa ba nasisiyan nakuha mo ang aking asawa? At ngayon gusto mo pang kunin pati mandragora ng aking anak." Sinabi ni Raquel, "Bigyan mo ako ng mandragora sa iyo na si Jacob ngayong gabi." Gabi nang dumating noon si Jacob galing sa kaparangan, sinalubong agad siya ni Leah at sinabi, sa akin ka sisiping ngayong gabi. Si Raquel ay binigyan ko ng mandragorang dala ng aking anak para sa karapatang ito. Nagsiping nga sila ng gabing iyon. So Genesis 30, 13, 16. Maraming salamat po. Genesis chapter 30 verse 17 to 21. At dininig ng Diyos ang dalangin ni Leah. Nagdalang tao siya at ito ang panlimang anak nila ni Jacob. Kaya sinabi ni Leah, "Ginantimpalaan ako ng Diyos sapagkat ipinagkaloob ko sa aking asawa ang aking alipin." At pinangalanan niyang Isakar ang kanyang anak. Muling nagdalang tao si Leah at ito ang pang-anim niyang anak. Kaya't ang sabi niya, "Napakainam itong kaloob sa akin ng Diyos. Ngayon ay pahahalagahan na ako ng aking asawa, sapagkat 6 na ang aming anak." Ang anak niyang ito ay tinawag naman niyang Zebulun. Di nagtagal, nagkaanak naman siya ng babae at ito ay tinawag niyang Dina. Amen. Yan. Good morning. Mapagpalang umaga sa bawat isa. God bless po. Ang babasahin po natin ulit ay ang Genesis chapter 30 verse 22 to 27. Sabi dito, "Then God remembered Rachel. He listened to her and enabled her to conceive. She became pregnant and gave birth to a son and said, 'God has taken away my disgrace.' She named him Joseph and said, 'May the Lord add to me another son.' Jacob flocks increase. After Rachel gave birth to Joseph, Jacob said to Laban, 'Send me on my way so I can go back to my own homeland. Give me my wives and children, for home
I have served you, and I will be on my way. You know how much work I've done for you. But Laban said to him, If I have found favor in your eyes, please stay. I have learned by divination that the Lord has blessed me because of you. Amen po. Shalom everyone. Book of Genesis, chapter 30, verse 28 to 31. Sabihin mo kung magkano ang gusto mong sweldo at ibibigay ko. Sumagot si Jacob, alam ninyo mismo kung paano ako magtrabaho sa iyo at paano dumami yung mga hayop nyo pang inalagaan ko. Konti lang ang mga alagaan nyong hayop bago ako dumating, pero ngayon sobrang dami na blinis kayo ni Lord kasi andito ako, kailan ko naman maasikaso ang sarili kong pamilya. Ano ba ang gusto mong bayad? Tanong ni Laban. Sumagot si Jacob, hindi ko po nang hihingi ng bayad. Alagaan ko po rin po yung mga hayop kung papayagan nyo kayo sa ganitong usapan. Amen. Book of Genesis chapter 30 verse 32 to 35. Titignan ko po ngayon lahat ng mga alaga mong hayop. Tapos kukunin ko yung mga itim na tupa at may batik-batik. Pati yung mga kambing na may spots. Yan ang gusto kong bayad. Mache-check mo naman kung dadayain kita o hindi. Pag tinitingnan mo na yung bayad na hinihingi ko, pag may nakita ka sa akin na kambing na walang spot o kaya tupa na hindi itim, ibig sabihin, inako ko yun. Sumagot si Laban. Okay, sige, gawin natin yung sinabi mo. Pero, nung araw na yon, hiniwalay ni Laban yung mga lalaking kambing na may stripes at yung may spots. Kaya lahat ng babaeng kambing na may batik-batik o may puti-puti, hiniwalay din niya. Yung itim na tupa, pinabantayan niya ang mga yon sa mga anak niya. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion. Sa Book of Genesis, chapter 30, verse 36 to 43. Ibinukod niya ito kay Jacob sa layo sa 3 araw kung lalakarin. Ang naiwang mga hayop ay ang binabantayan ni Jacob. Kumuha si Jacob ng mga sanga ng almendro, abelyano at kastanyo, at binalatan niya ito pero hindi niya lubos na binalatan kaya may batik-batik na puti kapag tinignan ang mga sanga. Inilagay niya ang mga sangang iyon sa harapan ng palainuman ng mga hayop para makita ng mga ito kapag iinom sila doon sa harapan ng mga sanga. Nagkakastahan ang mga kambing kapag umiinom sila. Batik-batik ang mga anak nila kapag nanganganak sila. Pero iba ang ginawa ni Jacob sa mga tupa. Habang nagkakastahan ang mga hayop na ito, pinapaharap niya sila sa mga batik-batik na kambing niya at sa itim na mga kambing ni Laban. Kaya nakaipon din si Jacob ng sarili niyang mga hayop. At hindi niya ito isinama sa mga hayop ni Laban. Kapag nagkakastahan na ang mga hayop na maganda ang katawan doon sa pinag-iinuman, inilalagay agad ni Jacob ang mga sangang iyon sa harapan ng mga ito. Pero kapag ang mga hayop na matatamlay ang nagkakastahan, hindi niya inilalagay ang mga sanga. Kaya ang mga matatamlay ay kay Laban at ang mga masisigla ang katawan ay kay Jacob. Sa ganitong paraan, labis na yumaman si Jacob, dumami ang hayop niya, pati ang mga kamilyo at asno. Dumami rin ang alipin niyang lalaki at babae. Amen po.